bagay sa buhay ko. Kapagpalang tanghali po sa bawat isa. Amen. Natutuwa naman ang Diyos sa buhay nyo. Napakarami natin ngayon. Pero baka natin natin mga Diyos. Sa kabila ng mainit ang panahon, naging init ang puso natin sa Diyos. Amen? Sa malaking karangalan, muling makatayo. Sa habag ng Diyos. Amen. Salamat sa nagbabalik. Pinapakan natin si Lord sa buhay ni Ate Leslie. Amen? Maraming ibabalik ang Diyos sa lugar na ito. Maraming pinalit si Satanas, pero maraming ibabalik ang Diyos sa lugar na ito. Kasi dito siya belong sa Jesus is my life family. Amen? Mabuti po ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa bawat isa. Marami pang darating na hinihingi natin sa Diyos. Na nasa wawa, nandito na. Salamat sa Panginoon. Naniniwala po tayo na wala tayong magagawa sa ating mga kapatiran, pero ang Diyos ay may gagawin sa buhay nila. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Ikalawang Korinto 12:7 hanggang pababa. Wala na yung balot, kumiwalay na. Pero purihin ang Panginoon. Sabi po niya rito, Ikalawang Korinto 12:7 pababa. Ang sabi po niya, ngunit upang hindi ako magmayabang sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. Pakinggan po mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos. 3 beses kong ipinanalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Ang topic po natin ay relief in time of sufferings. Yun po yung magiging topic po natin. Kung sa panahon ng gobyerno may kalamidad, nagpapadala ng relief ang gobyerno. Sa buhay mo may sufferings ka ba, nagpapadala ng tulong ang Diyos sa buhay mo. Palapakan po natin ang Diyos. Kung ang gobyerno hindi ka kayang tiisin sa nakikitang kalagayan, higit ang Diyos na nagmamay-ari ng buhay mo. Amen po? Sinasabi po rito ni Apostol Pablo, maraming kamangha-manghang bagay ang ginawa sa kanya ng Diyos. Pero sa kabila nun, hindi niya makuhang magmayabang. Amen? Kung ako ipapatuto ko yung buhay ko sa inyo, ito yung testimony ng Apostol Pablo, kung ipapatuto ko sa inyo yung buhay ko sa mga kamangha-manghang bagay na halos hindi ko na mabilang sa buhay ko, kahit kailan hindi ako nagmalaki, ang ipinagmalaki ko ang Diyos na gumagawa ng mabubuting bagay sa buhay ko. Napakaraming mabubuting bagay, hindi lang mabuti, nakakamangha. Unang-una na yung kapatid ko nagdala dito sa akin sa Jesus is my life. Dati pa itong kingdom to ulit. Nawala na siya ngayon, hindi ko alam na nakalisod na siguro sa kanyang maraming mga lakad na hindi na walang kabanalan, walang katuturan. Ilalis siya ng Satanas sa lugar na ito, pero nagpapasalamat ako sa Lord sa buhay niya. Kaya kung hindi siya nakarating dito, wala ako rito sa church na ito. Pinapakan po natin ang buhay na Diyos. Pinauna siya ng Diyos para iwanan ako dito. Gusto kong ipagpasalamat patutuo sa inyo yung buhay niya na ang Diyos ay gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay.
Kasi hindi nakaalam ng aking patutuo sa buhay niya. Kung nagugunita ako yung mga bagay na nakikita ko parang wala ng pag-asa, yun ako nagkakaroon ng masiglang pananaw sa buhay niya. Na kahit kailan, ang Diyos ay gumagawang kasama ko. Minsan, natagal ng panahon, siguro mga 11 years na, pero nakalatak ko sa aking isip, sa aking puso. Siya'y binangungot. Binangungot daw siya, sabi niya sa talas, hindi na siya gumigising. Almost 1 hour na siya, hindi siya nagigising. Nagpapanik na yung aking pamilya. Nag-iiyakan na sila, nagsisigaw na, ginumura na ako ng aking mga kapatid. Habang ako'y naglalaba, simple lang ako naglalaba, nagkakagulo sila. Hindi nila alam yung ginagawa ko, ako'y naglalaba, nananalangin ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, kung ang aking kapatid, ipapahintulot mo siyang mamatay ng maaga, paano naman yung mga anak niyang maiiwanan, hindi ko sila kakayanin, kasi 4 po sila. Hinihiling ko po sa inyo na kung ano yung kalooban niyo, maibalik ang kanyang hininga, hiling ko yun sa Panginoon. Habang nagsisigawan sila, galit sila sa akin, pumunta ako dun sa bahay ng ating kapatid. Ang Diyos, tamang masakit yung ginawa ko, nakakasakit, pero yun ang tinuro sa akin ng Diyos, sinuntok ko siya sa sikmura. Nung sinuntok ko siya sa sikmura, sabi niya, pinagat na yung paa, yung kamay, lahat ng bahagi, wala silang nagawa, pero ang Diyos, nung sinuntok ko sa sikmura, nanumbalik yung kanyang paghinga. Amen. Amen. Wala po ba kayong mga kamay? Ang Diyos lang ang kayang magbalik ng buhay ng isang tao wala ng buhay. Hindi po tayo, ang Diyos lang po. Marami. Mga nakakamanghang bagay na kung isipin mo, hindi mo papaniwalaan na yun ang mangyayari. May anak akong nakulong dahil sa drugs. Hindi ko yun ipinagmamalaki. Nakakahiya ito yun. Pero dahil sa Diyos, pinagpapasalamat ko ang kabutihan ng Diyos. Bawal, wala daw biyansa. Bakit ako nagbibiyansa? Ang may-hari ng kulungan ay ang Diyos. Ang may susi ng kalayaan ay ang Diyos. Amen. Hindi ako nakiusap, nagutos ako sa hepe. Hinihiling ko sa Diyos na palayain mo ang anak ko. Hinihiling ko sa Diyos na palayain mo siya ngayon. 2 salita. Palabasin mo na nga yan. Walang piyansa. Walang sino mang padrino. Kami lang ng Diyos ang nag-usap. Pinasabi ko sa hepe. Lumayan na po siya. Nawala siya ng halos isang buwan. Walang isang buwan lahat. Kasama kong nag-ikot yan para hanapin siya. Wala nang pag-asa na siya bumalik. Pero dahil humawak ako sa pangako ng Diyos, yung mga bagay na nakakamangha, patuloy na nagaganap sa buhay ko. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, na maraming kamangha-manghang bagay ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kabila na siya ay may kahirapan. Amen. Sino dito hindi nakakaranas ng kapigatian, mga pag-uusig, mga may karamdaman? Lahat naman tayo dumadanas na. Pero may relief daw na ipinapadala ang Diyos sa panahon na yun ang iyong nararanasan. Nung panahon na nagbaha din natin yung mga grocery, mga bigas. Nung panahon na bumabaha ka sa problema at pagsubok, dumaloy ang baha ng pagpapala mula sa Diyos sa buhay mo. Wala ba kayong mga kamay? Amen po, may pinabayaan ba ang Diyos? Kasi kung tayo pinabayaan ng Diyos, wala tayo sa ganitong pagtitipon. Amen po? Lahat tayo nakadama, nakalasap ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo narito ngayon, umaasa tayo na lahat ng bagay kung bakit ka narito ay iniintay mo sa malaking pangalan at si Jesus po yun.
Amen po. Sinasabi ni Apostol Pablo na sa kabila daw ng kanyang mga kahinaan, doon na ipapahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba sa panahon na ikaw ay mga problema at pagsubok, doon muna alala ang Diyos. Sa panahon na maalawa ka, sa panahon na masaya ka, akala mo okay lang, relax ka, di ba wala kang iniisip. Pag dumating yung mga kabigatan mo sa buhay, doon pumapasok ang Diyos sa isip mo. Natututo kang magpakumbaba, amen? Kung naman nakalipas na araw, mayabang ka, tingin mo sa sarili mo, mahusay ka, kaya mo na. Pero nung dumating yung panahon, na itinihintulot ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, nagsisilbing sugo ni Satanas. Nakatatlong beses raw yung ipinalangin sa Panginoon para ang sagot sa kanya ng Diyos. Ang kagandahang loob ko sa iyo sapat na. Nagkulang po ba ang Diyos? Minsan may mga panalangin kayo hindi natin makuha. Baka yun na lang yung paraan ng Diyos. Bakit hindi niya sinasagot? Kasi yung mga bagay na yun, ang pinangahawakan mo, kasi baka pwedeng maging, di ba? Si Apostol Pablo, magandang lalaki. Diba? Magandang lalaki, magandang babae. Magandang lalaki din. Pero dahil ganun siyang kapansanan, gandang lalaki ka, may kapansanan naman. Di ba? Ang gandang babae mo, ang may kapansanan naman. Amen? Kaya ang tao walang hindi pwedeng ang tao walang kapintasan. Kahit di mo isipin na perfect ka lahat ng tao, meron niyang kapintasan. Si Apostol Pablo ka, sobrang apostol may kapintasan. Hindi hinayaan ang Diyos na mawala kahit ulit niyang ipinag-pray. Ang sagot niya, yung kagandahang loob ko sa iyo sapat na. Bagamat meron siya, malamang sa mata po yun, kasi sa mata siya di ba nagsimulang masubatog na siya nabulan? Malamang doon po yun, kasi wala naman siyang ibang sinabi na meron siyang ibang sakit na nakuha sa buhay niya, maliban doon sa kanyang pagkasubasog sa lupa. Pero ang sabi ng Diyos, sa kabila ng ganun yung kalagayan, sapat na yung kanyang kagandahan loob. Sapat po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Sobrang sapat ang Diyos! Sapat na sapat ang Diyos sa buhay mo. Kung bakit hindi siya nagsasapat, malamang hindi ka nagtatapat. Hello? Amen? Ang Diyos ay sapat sa bawat isa. Kung bakit ka hindi nagiging sapat sa buhay mo, malamang hindi ka nagiging tapat sa Diyos. Yun po yung sekreto siguro, hindi natin masabi. Amen? Malamang mong sasabihin, ako nagmamayabang ako, hindi sa akin sarili dahil ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng kaisipan na ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng kailangan mo na hindi mo kaya kunin. Marami kang pagpapala, hindi mo pinaghirapan. Amen? Naalala ko nung nakaraan mo, bago mag-April 8, sabi magdidilim, may dumating na kalahating bigas, kalahating karang bigas. Palampakan natin si Lord. Alam mo kung saan yun ang galing? Sa buhay ng pastor. Amen? Kalahating karang bigas. Hindi ko hiningi. Pero pinadala ng Diyos sa buhay ko sa pamamagitan niya. Kumain ako ng masarap na bigas. Ang Diyos ay sapat. Ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay sapat. Ngayon kung hindi nagsasapat ang lahat ng yan, siguro kailangan mo nang magtapat para maging sapat ang lahat. Amen? Ganun po mabuti ang Diyos. Hindi po siya nagbibiro sa kanyang sinasabi at hindi siya nagbibiro sa kanyang pangako. Kung gusto mong maabot, makuha yung lahat ng pangako ng Diyos ko. Mayroon po siyang kondisyon. Ang testimony, 2 weeks siyang hindi nagbigay ng tama kasi akala niya cover na ng kanyang asawa. Yung kanyang puhunan, kinain ng demonyo. Nung nagtapat siya, ibinalik ng Diyos. Mayroon bang ang kamay? Amen? Sa buhay mo, sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Lagi ko pong sinasabi ng pastor na ang pagbibigay ay susi ng pagunlad. Napakahirap sa isang tao na mayroong boss. Pero kung lumalim ka sa Lord, ang iisipin mong boss ay ang Diyos. Kasi marami siyang mabubuhay
mabubuting bagay na inihala ang Diyos dahil minamahal mo siya? Mamahalin mo lang siya mayroong mabubuting bagay. Amen? Naghihirap ka ba? Mahal mo ang Diyos? Naghihirap ka? May pagsubok ka ba? May mga sufferings ka ba sa buhay mo? Alam niya ng Diyos. Isang iyakan yan sa Panginoon. Naalala ko nga si Miguel eh. Kwento ko lang, pag pinalaw ng tatay, pag umiyak sa tatay, pinupurasan doon ko, tiga ba umiiyak? Yung Diyos pa kaya? Diyos pa kaya na nakitang lumuluha ka? Kumahalo yung sipon mo, nahihirapan ka, nasa pagsubo ka, nasa mga pag-uusik ka. Kaya ka bang pabayaan ng Diyos? Hindi po. Ang sinasabi na Apostol Pablo, ayaw niyang magmayabang. Amen? Hello po. Kaya kung may taglay tayong yabang sa ating buhay, mag-isip-isip na tayo. Wala naman tayong ipagmamayabang sa buhay ko kahit kung ano yung mayroon ka, ay pahiram lang niya. Amen. Yung kalusugan mo, malusog ka ba? Salamat sa Panginoon. Noong nakaraan, naalala ko, noong ako'y magtitinda, na-high blood ako. Alam niyo kung bakit ako na-high blood? Nagtatalo yung isip ko, magtitinda, wala akong tindera, magpatayo ako sa kinalingguan. Tumaas yung BP ko. Pero nang nirelease ko sa Lord, nag-normal agad. Amen? Alam kasi ng Diyos eh. Walang bagay sa buhay mo na hindi alam ng Diyos. Kaya, kung may pagmamayabang tayo ngayon sa ating buhay, kung yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Amen po? Bakit siya ito sinasabi? Na isang ibig niyang ipaalam sa iyo na ano man yung laban mo, laban ng Diyos. Kung nakita ng Diyos na mahal mo siya. Minsan nga, sabi ng Diyos, buong puso. Pero hindi nga buo eh. Minsan kapranggot pa lang eh. Pero magkagayuman, nandun pa rin yung tulong ng Diyos. Maraming testimony na narinig ako dito. Magagandang bago. Na kung naririnig nyo, pag uugutan nyo sila ng lakas na pwede pala. Ang pangarap daw niya eh, hanggang pangarap lang. Pero hindi niya akalain yung pangarap niya masasakyan na pala. Pangarap lang niya, pero nasasakyan na yung pangarap niya. Kasi yung pangarap niya, nangyari na, naganap na. Baka natin sila. Amen? Ang gusto ng Diyos sa kabila na ikaw ay mga paghihirap, gusto ng Diyos na malaman mo na may pangarap siya para sa iyo. Pakibuksan po natin ang ikalawang Timoteo. 3-4 po. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Basic lang po ito. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ibig niya, pangarap niya, nais niya sa buhay ng bawat isa sa atin, ng bawat isa raw, di ba? Yun ang ikinalulugod ng lenang, sabi niya, ibig ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas. Paano? At makaalam ng katotohanan. Eh kung wala ka namang gana sa Diyos, paano mo malalaman? Kung wala ka namang ganang magbasa, paano mo malalaman na yung pala na isang ibig ng Diyos sa iyo? Nangangarap ang Diyos ng kaligtasan kung bakit nagpapadala siya ng relief sa buhay mo? Sa panahon na magsasuffer ka sa buhay mo. Kasi gusto niya iligtas ka, tulungan ka para maligtas ka sa kabila ng iyong mga pinagdadaanan. Amen. Magsikap ka sa Diyos. Amen? Magsikap kang magtuklas. Kasi yun ang pangarap niya. Paano mo malalaman ito pala yung pangarap kung hindi mo naman binabasa yung kanyang salita? Hindi ko po kayo pinapagalita. Hindi po ako nagagalit kahit kailan. Ganito lang po talaga yung aking boses. Pasensya na kayo ha. Sabi ni Tatay Luro, galit na galit ko. Hindi po ako nagagalit. Ito po yung binigay na tinig sa akin ng Diyos na parang laging may kaaway. Nahihirapan akong kontrolin na salitang ito. Pero, amen. Wala na akong kapangyarihan ngayon. Bagamat pinagsisikapan ko, pero ang mismo na
makakaalam kung paano niya ako. Pinipili ko itong amiling laging nga ng boses mo, Ate Mary. Napakataas lagi ng boses mo. Para lang ako may kaaway sa labas. Pero hindi ko po kayo inaaway. Ibinabahagi ko lang yung mga salita na sinasabi ng Biblia sa buhay ni Apostol Pablo. Amen po? Amen. Kung ang susi ng kaligtasan ay ang pagtuklas ng kanyang salita, kailangan yung magtuklas. Kasi naroon po na yung susi. Naalala ko nung pandemic, sabi ni Kuya Kim, oo nga, ano nga ba meron mo? Bakit maraming mga bilanggo na hindi naman nakakulong? Ano nakabilanggo hindi nakakulong? Nakabilanggo ka ba sa tuksod kasalanan? Nakabilanggo ka ba sa mga kahirapan? Iisa lang daw ang susi niya, si Jesus. Nasa bilanggo, malaya ka pero nakabilanggo ka. Meron pang malayang nakabilanggo? Opo! Nung ako wala pa sa pag-iyaman, ako nakakulong pero nakabilanggo ko sa kasalanan. Nakabilanggo ko sa kasalanan kong pag-uugali. Pero dumating si Jesus, nabuksan yung bilangguan. Nag-alaya pa po. Pinapaka natin si Lord. Amen? Binuksan ang kulungan, binangguan ang kasamaan sa buhay na kaya isang malaya ngayon dahil sinusiyan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Ang kaligtasan nagmumula sa salita ng Panginoon. Ito daw yung katotohanan na magpapalaya sa iyo at sa akin. Amen. Wala tayong choice. Kung tuklasin ang salita na yung karoon ng kalayaan. Amen? Amen. Kung naisang ibig na Diyos, wala naman tayo magagawa. Gusto niya yan eh. Kung magpatigas-tigas ka sa Diyos, palagi kang may suffering sa buhay mo. Pero ang kagandahan naman ang nasa Panginoon, kahit alam mong may problema, may pagsubok ka na sa kabigitna ka ng para nasa gitna ka ng disyerto, galing ka sa Ehipto. Naroon yung pagbubong sa iyo ng Diyos, amen? Mas sinusundan ka ng maliging apoy, di ba? Hello? Amen? Nasa gitna ka ng disyerto, mainit ang panahon sa buhay mo. Pero ang Diyos ay makaparaanan bago maibang, paano ka maibsan. Napakabuti ng Diyos. Nakukulungaan niyo po ba? Sa kabila mo, yung kapayapaan na dulot ng pagsamba mo sa Diyos ay naroon. Kitang-kita mo, nakasalang sa mga problema, nagkakalitso ay mga plato. Nilibangin mo yung sarili mo dahil nasa Diyos ka. Sinasako mo yung mga plato. Bakit? Yung pamilya mo, mga magsisipan. Pero hindi ka magkakasala sa kabila ng pangit yung nakikita mo sa paligid mo. Siguraduhin mo na ginagawa mo yan dahil alang-alang sa Diyos ayaw mo magkasala. Amen? Kasi pananagutan mo sa Diyos yung mga gawa mo. Kaya nga pinapaalam kong katotohanan para lumaya ka sa kasalanan. Kasi ang kasalanan na nagpapahamak sa tao. Amen po? Panapakan nga po natin ang Diyos. Pakibukas po kayo sa Hebreo 2. Ngayon, magbabasa na po tayo ng Biblia. Amen? Kung hindi ka pala basa, kailangan mo nang magbasa. Kasi yun ang kasusi daw ng kaligtasan. Kasi pangarap ng Diyos yun sa iyo. 12:7 hanggang baba ang sabi po na. 7 po. Tapos diretso tayo sa 11. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Sino dito walang pagtitiis? Ang init, di ba? Pinapawisan ka. Nagtitiis ka ba? Magpray tayo na magkaroon tayo ng magbibigay ng case at pabigay ng aircon. Magpray tayo na dapat itong bisita. Malapit na. Napakalatin sa pawisan, amen? Nagtitiis ka ba sa pangit? Opo. Ang sabi po niya, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito ay nagpapakilala kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Ano yung sinabi ng pastor dito kanina? Naalala niyo yung sinabi niya dito? Yung mga anak, yung mga hindi anak, alipin po sila. Amen? Pero yung mga anak, mayroon po silang talaga. Amen? Yung mga hindi anak, alipin po sila. Pero yung mga anak, mayroon
hirap habang ikaw ay naglilingkod na hindi ka tumatalikod sa Diyos na nanatili kang mainit sa Diyos. Diba? Nagpapakilala na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pero kung hindi ka makapagtiis, dahil marami kang pag-uusig, lalabas ka sa church na nakapungo. Kasi hindi mo matiis. Hindi ka makapagtiis, hindi ka makapagtiyaga. Sa dulo ng pagtitiis mo, may pangako ang Diyos doon. Lahat ng magtatagumpay sa kanyang pagtitiis, may pangako ang Diyos. At hindi sinungaling ang Diyos. Amen? Sabi niya sa 11, habang kayo tinutuwid, hindi kayo natutuwa. Pag pinagsasabihan ka ba ng pastor, di ba namumula yung tainga mo? Palagi lang ako'y nakita. Marami namang ganyan dyan. Ako na lang yung nakita. Hinahalimbawa ko lang po yun. Ano? Pag tayo ay tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Kung di naghihinagpis. Ngunit, sabi niya, pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaan bunga ng pagsasanay ng matuwid na pamumuhay. Kung bakit ka tinutuwid at dinidisiplina sa kabila ng ikaw ay nahihirapan, alam niya. Kasi gusto niyang iparanas ng Diyos sa dulo sa huli, kung ikaw ay magpapatawid at magpapadisiplina, na mananatili habang ikaw ay naghihirap, habang ikaw ay nahihirapan, habang ikaw ay nagtitiis, marami kang pagsubok, marami kang kagutuman, nakapanatili ka sa Diyos. Ang sabi niya sa dulo, may pangako nga siya. Amen, sabi niya. Ngunit pagkatapos niyan, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay na matuwid na pamumuhay. Kung bakit ka dinidisiplina, gusto kanyang ituwid kasi gusto ng Diyos na maranasan mo yung mapayapa at maayos na pamumuhay na hindi mo makuha sa sarili mong mga plano at galaw. Amen po? Amen po? Nakikinig pa po ba kayo? Nagkukwentuhan lang kayo. Lagi kong sinasabi, kung ang salitaan ng Diyos ay binabasa, hindi ako yun, pinapasabi lang ng Diyos. Kailangan nyo makinig. Ito naranasan. Anong topic sa kagaling ng church ako eh? Anong topic? Ang ganda. Ano yun? Nakalimutan ko yun. Purihin na. Asan yung ganda kung nakalimutan mo? Hindi mo naman naalala. Amen po? Sa sobrang ganda, sa kapakinig sa katabi mo, nakaupo, kung anong kwentuhan, walang maintindihan sa sobrang ganda. Paglabas, nakalimutan ko. Nakinig ka ba? Amen? Yun po yun. Parang estudyante, go to school and sit, go home. Natapos yung grade 6, hindi marunong bumasa. Bakit? Habang nagtuturo si ma'am, inaarong pag yung katabi. Para anong tips bago lang, nag-aral. Pinabaunan pang masarap. Kung gusto natin matuto, maliban sa tayo nagtutuklas, ano yung sinasabi ng Diyos? Mag-focus po tayo. Naman niyo po ba? Amen. Mararanasan mo ang kapayapaan, bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kung sa kabila ng mga paghihirap mo at pinagdisiplina ng Diyos sa iyo, nakapanatili ka pa sa Diyos at hindi ka gumagawa ng kasalanan, yun, pasok ka doon. Amen. Kaya, umiwas tayo sa kasalanan. Pwede naman. Huwag kang pumunta sa lugar na alam mo na nagmumula yung kasalanan. Kasi maramang, mayakad ka nila. Amen po? May tao pa po ba? Amen. Mabuti po ang Diyos. Ito po yun. Taras verse ko po. Akala ng maraming pag may paghihirap dahil nasa church na sila, nasa Diyos na sila, simple na yung buhay nila. Okay na. Pumapasok ko sa church, nananalangin ako, okay na. Wala na siyang ibang bagay na iniisip na magpapabigat sa kanya. Pero mali po tayo. Yung buhay ni Job, siya'y matuwid na tao. Ipinagmamalaki siya ng Diyos kay Satanas. Pero ano yung nangyayari sa kanya? Di ba naghihirap po siya? Amen. Nagdadala siya
nagsisilbing sugo ni Satanas, sabi ng Apostol Pablo. Pero kahit kailan hindi niya binalak na tumalikod sa Diyos. Kahit pinagsusumpa na siya yung pinakamabuti niyang asawa. Amen. Amen po. Amen. Diba? Sa kabila ng kanyang paghihirap sa kanyang pisikal, kawalan siya ng lahat, hindi niya binalak lumayo sa Diyos at kahit kailan hindi niya binalak na gumawa ng kasalanan. Sa home po ito 1 verse 6 po sa pababa. Ang sabi po niya rito, pakinggan po natin. Nakikipag-usap si Satanas kay sa Diyos, nakikipag-pintuhan siya, akala mo si Satanas kaaway ng Diyos, hindi sila nag-uusap. Nag-uusap po sila kahit magkaaway po sila. Kinakausap, kaya yung mga kaaway nyo, kakausapin niyo po yan. Amen? Kahit kaaway mo yung kausapin mo yan kasi si Lord ka, kaaway si Satanas, kinakausap din. Amen? Hello? Amen. Dapat hindi natin nakikipag-away. Kahit galit siya, hayaan mo siyang galit siya kasi ikaw hindi siya galit. Amen. Galit ka, magalit ka, bakit ba? Kasi hindi ako nakikipag-galit sa iyo, bahala si Lord sa'yo. Ang sabi po niya sa Psalm 1 verse 6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Diba? Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagkakausap sila, amen? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulong ng daigdig, sabi ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig? Uy, may ipinagmamalaki ang Diyos na tao. Pag nakita niyang totoong-totoo, ipinagmamalaki kanya kay Satanas. Amen? Wala siyang katulad sa daigdig, ang sabi niya. Mabuti siyang tao at sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa niya. Ano yung pinakamagandang mensahe dito? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao at sumasamba siya sa akin. So, ang ibig sabihin, yung sumasamba lang, yung mabuting tao. Yung hindi sumasamba, hindi ako may sabi nun. Mabuting siyang tao at sumasamba sa Diyos. Yung hindi sumasamba sa Diyos, mabuti po ba? Kaya, dati tayong sasamba. Yung anak ko nalikod ng maaga para sumamba. Baka sumamba doon sa ibang Kristo. Purihin ang Panginoon. Maligo ng maaga kasi sasamba. Nasaan siya ngayon? Napipilay siya, di ba? Sasamba wala. Oh, maaga naligo. Di ba nakakalungkot? Pero dahil mayroong akong Diyos na pinapaniwalaan, saan man siya dahil ni Satanas, ang buhay niya ay hawak ng Diyos. Palakpakan natin yung Panginoon. Amen. Isa lang po ang mensahe ng Diyos dito. Sa buhay natin. Kung ang gobyerno nagpapadala ng relief sa panahon ng kalamidad, ang Diyos nagpapadala ng tulong sa panahon ng iyong pangangailangan. Huwag mong kalilimutan yan. Kaya lagi kang umawak sa pangako ng Diyos at mahalin mo ang Diyos ng buong buo para yung lahat ng nais at ibig mo mangyari at maganap sa buhay mo. Palakpakan ko natin. Kahit kung